masyadong obvious. Kasi kung titingnan mo, sa kalakihan ng lalawigan ng Bulacan, ang Bustos, napakaliit niyan. Para mo harangan ng monoblock, harangan ng motorsiklo, lagyan ng truck, magpanggap kang ikaw ang lawyer ng may-ari ng lugar. Ha? At yung lugar na yan ay may upa. Ang understanding ko may upa na pinagkasunduan. Sa tingin ko, takot na takot sila na makarating ang maisog sa Luzon. Ngayon, on the side of the organizers, sa tingin ko, moving forward, hindi ko natin kailangan ng entablado. Pwede kayong nasa open track. Di ba? Pag ikaw ay inaapi at ikaw ay tinutulak sa dulo ng isang lugar, matuto ka maging creative. So, ako, marami na akong sinadjust sa kanila noon, huwag kayong magpaskil, huwag niyong i-announce. There's so many ways of sending the message. Pwede kayong maglakbayan, pwedeng moving rally, pwedeng online rally. Kasi kung ganito ng ganito ang mangyayari sa atin, at saka alam mo, ang nakakatakot doon, yung balita na may 300 na may panghampas sa tao. Sa tingin ko, yun yung naging rason kung bakit kinall off. Dahil magmimingle sa crowd. No? Again, this is a prayer rally. Kung hindi kayo naniniwala na marunong magdasal ang mga Duterte, at hindi kayo naniniwala na ang mga sumusuporta sa kanila ay ang gusto lamang kapayapaan. At mapag-usapan itong problema. Kasi kung hindi kakausapin o pakikinggan ng liderato ang mga hinaing sa rallying ito, wala ho tayong patutunguhan. At yung patutunguhan na yan, checkmate. Checkmate sa camp nila, checkmate sa camp ng mga Duterte. Hindi maganda sa bansa dahil pahirap po ng pahirap ang pamumuhay. So, imagine niyo yan, makikita mo yung mga global trends tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya, ng mga currencies ng bawat bansa, ang kaguluhan sa bawat corner ng globe. Kailangan mag-focus tayo sa domestic at ayusin natin dahil pag palala ng palala ang sitwasyon sa karagatan ng South China Sea, kawawa ang taong bayan. And ano naman ang message nito papunta sa taong bayan dahil hindi ito first time, kumbaga may tangkarin doon sa Davao del Norte. Ito natuloy talaga. So, good puntos ba ito doon sa mga ayaw ng maisog rally? Or mas lalo lang na dadami yung makikisimpatya kasi inaapi at ramdam nila yung kalayaan sa pamamahayag na laging nababanggit. Ngayon ay nakita mismo at kumbaga sa pangyayaring ito, mas lalong naging malinaw sa tao na ay totoo talaga na merong mga ganito. Bakit hindi nila hayaan yan? Demokrasya naman yung ating bansa. So mas lalo tuloy na dumami yung mga kalaban ng mga hindi sumasang-ayon itong sa maisog rally. Alam mo, Admar, meron yan sa political management na tinatawag na theory of the crowd. Dapat maging observant ang mga nasa Malacanang. Kasi itong ginawa na pagtigil, this would not augur well. Hindi ito mapapatahimik. Dahil tinigilan nyo di ba? Ang sabi nga natin, the moment na tinigilan mo ang isang tao, lalong-lalo magpupursige. Ito, talagang hayagang paggamit ng puwersa ng isang mayor na tinawagan ng kongresista, na tinawagan ng iba. Doon sa may-ari ng lupa, ang balita ko, pinuntahan ng mga taong associated dito sa administrasyon. Kaya
At saka yung isa pa, no, yung mainstream media. Kaya nga ang sabi ko, kung sino mag-headline bukas na nangyari sa hearing sa Senado, tingnan natin kung buhay pa ang mainstream media. Kasi dyan sa pinapakita nyo, SMNI lang eh. From that lawyer, that so-called lawyer, to the driver of the truck. SMNI lang yung naandon. So, ito bang paninikil na ito hindi newsworthy? O dahil galit ang media sa Duterte, kaya nila ginagawa ito? Nakakalungkot dahil imbis na may malayang pahayagan sa mga nangyayari at na papakita sa taong bayan ang kamalian nitong administrasyon, parang iilan lamang ang nagsasabi, no, sa social media at saka ang SMNI. Yun nakakalungkot kasi hindi dapat sinisikil ang karapatan ng taong magpahayag ng gusto niya or sa English, yung peaceably assemble to redress grievances. Yun ay isang karapatan ng bawat isang Pilipino.